Hello everyone, welcome back to my discussions. In this video, I'm going to discuss how to solve equations or different equations like this. For number 1, we have this equation, 3x minus 8 is equal to x plus 12. For number 2, 3 times, close and open parenthesis, x minus 2 is equal to 2x over 3. And for number 3, 5 times close and open parenthesis 2 plus x plus 3x is equal to 4x plus 15. So, paano nga po ba ito isolve yung value ng x? Ituturo ko po yan sa inyo step by step. Okay, so let's start. Solve the following equations. For number 1 equation, 3x minus 8 is equal to x plus 12. So, pag sinabi po nating solve the equation, is we are going to find the value of x that makes the equation equal or true. Okay, so here sa ating equation, meron tayong magkaparehong term na walang variable, 8 and 12, pareho po sila. So, itong 8 ay isasama natin sa 12 dito sa right side. At itong x at 3x, pareho silang term na may variables. Itong x naman ay move natin sa left ng equal sign, isasama natin sa 3x. So, unahin natin yung minus 8. Okay? So, i-move natin dito sa my right side. So, how to move this minus 8 here? Okay? So, ang gagawin lang po natin dyan ay, since that is minus 8, ano po ang opposite ng minus 8 or negative 8? That is positive 8. So, all you have to do to move is you're going to add 8. So if you add 8 sa left ng equal sign, you add also 8 sa right side ng equal sign. So ang purpose nun, so we have this one, negative 8 plus 8 will become 0. Okay, so yung 8 ay napunta na po sa right ng equal sign. So yan po yung application ng properties of equality. So ang matitira po dito sa left ng equal sign ay ito pong 3x. Okay? At dito naman sa right side, we have x plus 12 plus 8. So, hindi po pwedeng i-plus yung 8 at 12, pero pwede pong i-plus itong 12 plus 8. So, what is 12 plus 8? That is equal to 20. So, this will become x, then plus, then 12 plus 8 is 20. Okay? So, na-move na natin yung 8, na isama na natin sa 12, kaya naging 20. So, next ay, itong x ay i-move din natin sa left ng equal sign, isama natin dito sa 3x. So again, application of properties of equality. So we're going to, what? Since yung x po natin ay positive x, you're going to subtract x to both sides of equal sign. Okay? So ang purpose nun, ito pong x minus x will become 0. Okay? So magiging 0 na po yan. So here, what is 2x, what is 3x minus x? So kapag nag-subtract po tayo ng terms na may parehong variable, all you have to do is copy the variable x and subtract the numerical coefficient. So anong numerical coefficient ng x dito? So wala pong naka-indicate, understood na ito po ay 1. So we have 3 minus 1 is 2, and then yung variable na x, kaya ang sagot po ay 2x. Okay? So here, ang matitira po dito ay plus 20 or positive 20. No need to indicate plus. So pwede na pong ilagay 20 lang yan. So we have now 2x is equal to 20. So, ang gusto po nating palabasin, x lang po ang nasa left ng equal sign, may kasama pong 2. Okay? We are going to divide 2. Yan po ay division property of equality. So that we can cancel 2 here. So, i-move natin yung 2 sa right side. Okay? So, since 2 at x ay multiplication ang kanilang operation, so we are going to divide 2. Okay? To divide 2 here, divide 2 here. And then cancel 2. Ang matira po dito ay x, and then sa right side, 20 divided by 2 is 10. So, the value of x is equal to 10. So, yan na po yung value ng x that makes the equation true. But let us check kung tama po yung nakuha natin o na-compute. So, check the value of x 10 in our original equation. Okay, paano po i-check? Substitute lang natin dito sa ating variable x. Okay, so this become, we have here, 3x means 3 times x. So kapag sinubstitute natin yung value ng x, magiging 3 times 10 po yan. Okay? Kasi dito po ay 3 times x. And then bring down, minus 8, and then equal. So x again here. So ang x ay 10 again. 10, and then plus, and then 12. Okay? So ganun lang po. Papalitan lang po natin yung variable ng number. Okay? So we have now 3 times 10 minus 8. So multiplication first. 3 times 10 is equal to 30. Then, bring down minus 8. And then sa right side,
10 plus 12 is 22. So ito po yan. And then subtract what is 30 minus 8? That is equal to 22. So we have now 22 is equal to 22. Are they equal? Yes, they are equal. So therefore, yung sagot po natin na x is equal to 10 is correct. Okay, so how about this number 2 equation? So we have 5 times, close and open parenthesis, 2 plus x, then plus 3x is equal to 4x plus 15. So paano po kaya ito isolve yung gantong equation? So meron po tayong tatlong variables na x sa ating equation. So paano po natin yan uumpisahan? So pag ganito po na may close and open parenthesis, unahin po natin ito. Okay? So 5 times 2 plus x, ang ibig sabihin po niyan is we're going to multiply 5 dito sa dalawang terms sa loob ng parenthesis. Ganito po yon, 5 times 2, then 5 times x. So, ano po magiging sagot yan pag multiply natin? So, here, 5 times 2 is 10, then plus 5 times x is 5x. So, pag nag-multiply po tayo ng number at variable, all you have to do ay you're going to put together. So, unahin po natin yung 5 and then yung variable. Okay, so 5 times x is 5x. So, ito na po yung result ng multiplication na ito. Okay, and then bring down natin itong buo. Plus 3x is equal to 4x plus 15. Okay? So next po, andito pa rin yung ating variable. Okay, x, tatlo. Pero ito pong 5x at 3x ay pareho pong nandito sa left ng equal sign. So pwede po natin itong pagsamahin itong 5x plus 3x. So paano po ba ang pag-a-add? Okay? So ang pag-a-add po niyan ay pag pareho yung variable, copy and then add lang natin yung numerical coefficient. So, ang numerical coefficient ay 5 and 3, so add 5 plus 3. Ganoon po yun. And then copy the variable, maging 8x. So, this become, copy mo natin yung 10 nandito sa unahan. 5x plus 3x will become 8x. So, 10 plus 8x. So, sa right side naman, okay, hindi po tayong pwedeng mag-add ng 4x plus 15. So, just bring down. Okay? So, eto medyo na-simplify na po, apat na lang po na terms yung ating equation. Okay? So, here, i-move ko itong 10 dito sa right ng equal sign. So, ito po ay positive 10. Ang opposite po ng positive 10 ay negative 10. So, I'm going to subtract 10 here. So, pwede mag-subtract dito sa side, pwede mag-subtract sa baba. Okay? Pag nag-subtract ng 10 sa left ng equal sign, dapat mag-subtract din ng 10 sa right ng equal sign. Okay? So, what is 10 minus 10? Ito po ay cancel. Okay? Yung 10 minus 10. So, this become, ang matitira po sa left ng equal sign ay ito na lang pong plus 8x or positive 8x. So, pwede na pong tanggalin yung positive sign. So, 8x is equal to 4x plus 15. And then, ito pong 15, imaminus natin sa 10. So, what is 15 minus 10? 5. So, ito po ay magiging 4x. And then, 15 minus 10 is 5. Okay, so we have now 8x is equal to 4x plus 5. So, still, meron po tayong parehong term na may variable x. Pagsasamahin natin, ililipat natin itong 4x dun sa left ng equal sign. Okay, task ko po dito. So, para mailipat natin, since ito po ay positive 4x, so magsusubtract po tayo ng 4x sa left and right. Okay? Opposite po ng positive ay negative, kaya minus 4x. So, ang purpose nun, makakancel po itong 4x at maililipat po natin sa left ng equal sign. So, what is 8x minus 4x? So, pag ganito po na parehong variable, ang imaminus ulit natin, subtract the numerical coefficient, 8 minus 4 is 4. And then yung variable x, so 4x is equal to, so pag natanggal na po yung 4x, positive 5 or plus 5 or 5 na lang po. So we have now 4x is equal to 5. So again, meron pa rin kasamang 4 yung ating variable. So dapat po 1 yung kasama ng variable natin yung numerical coefficient. So to remove, we are going to divide 4 to both sides of the equation and then cancel 4. So matitira po dito ay x equal to, we have 5 over 4. Can you divide 5 by 4? Is there an exact value? So wala po. So pwede na pong fraction yung magiging sagot natin. So the value of x here is 5 over 4. Okay, so how about this number 3 equation? So we have 3 times close and open parenthesis x minus 2 is equal to 2x over 3. So yung equation na number 3 po natin ay may fraction. So paano po ito i-simplify at paano po ito i-solve yung value ng x? Okay? So dalawa po yung ating variable x here. First ay
tanggalin po natin, i-remove po natin itong 3, okay, na denominator para wala pong fraction sa ating equation. So, paano po yan i-remove? Ganito lang po yun. Since denominator po yung 3, we are going to multiply 3, okay? So, multiply 3 to both sides of equal sign. So, ang purpose nun, makakancel po natin yung 3. So, 3 divided by 3 is 1. Okay? Or cancel. Okay? So, dito naman, multiply po natin yung 3 dito po sa 3. Okay? Na nandito. Okay? So, doon lang po natin i-multiply kapag mayroon pong close and open parenthesis. Okay? So, what is 3 times 3? That is 9. And then, copy, x minus 2 is equal to, here, ang matitira po dito ay itong 2x na lang kasi natanggal na po itong 3. So, that is equal to 2x. Okay, so we have now 9 times close and open parenthesis x minus 2 is equal to 2x. Okay, nawala na po yung fraction. So next, i-remove po natin itong close and open parenthesis by distributive property again. Okay, so paano po? Ganito lang po yan ulit. Multiply 9 times x, 9x. And then 9 times 2 is 18. Since that is minus, so minus po yung operation natin dito. Okay? And then, bring down ulit. Di ba po na i-simplify? 2x. Okay. So, itask ko po dito. 9x minus 18 is equal to 2x. Okay. So, next. Meron pong, ito pong 2x ay isama natin dito sa 9x at ito pong 18 ay lilipat natin sa right side. Ano po? So, always yung left side ay may variable, yung right side ng equal sign ay walang variable. Okay, so ano pong una nating ilipat? Ang unang ilipat po ay yung 18. So, minus 18, ang opposite po ng negative 18 ay positive 18, so plus 18 po. So, add 18 to both sides of equal sign. So, plus 18 here, plus 18 here. So, ang purpose niyan, so makakancel po natin yung 18. So, matitira po dito ay yung 9x na lang. Okay, so 9x is equal to 2x plus 18. Since you cannot add 2x plus 18, then ilalagay lang po natin, okay, 2x plus 18. Kasi hindi po natin pwedeng pagsamahin yung 2x at 18. Okay, so we have now 9x is equal to 2x plus 18. Na-move na natin yung 18 sa right ng equal sign. So ito naman pong 2x ang i-move natin sa left ng equal sign. Okay? Since yan po ay positive 2x, ang opposite po ay negative 2x, so we are going to subtract 2x to both sides. So again, ang purpose nun, makakancel po natin itong 2x. So we have now 9x minus 2x. Pareho po yung variable. You can subtract numerical coefficient. What is 9 minus 2? 7. And then copy the variable x. At dito po sa right ng equal sign, okay, ito na lang pong plus 18 or positive 18 ang natitira. So we just write here 18. 18 means positive 18. So here, may kasamang 7 yung x. We are going to remove 7. I-move natin sa right ng equal sign. So divide 7 sa left and right ng equal sign. Ang purpose nun, cancel 7. So we have now x ang natitira dito. We cannot divide 18 by 7 or there is no exact value for 18 divided by 7. So pwede pong fraction yung magiging sagot natin. Okay? So this become the value of x is 18 over 7. Okay, so how about this number 4 equation? We have 4 times close and open parenthesis x minus 5 plus 3 is equal to 2 times close and open parenthesis x plus 1. So, ibibigay ko po ang activity ninyo, itong equation number 4. Try to solve. And then, baka naman pwedeng i-share mo yung sagot mo by typing your answer in the comment section below. Okay? So, hintayin ko po yung iyong sagot. Salamat sa pod kaibigan. Kung natuto ka at nagustuhan mo yung video na ito, baka pwede mo namang i-click yung like and then subscribe na rin kung bago ka pa lang dito sa aking channel.